Bango. Naka-harvest ka? Ay, nalidilaw-dilaw na yung isa. Kaya kinuha ko na bango. Kasi bango mo. Amay. Amay. Naka-harvest daw si paring Etor. Maliliit pa, pero pwede na. Masarap yung nakaraan ng luto eh, yung may hipon. May hipon ka pa ba? Ganun. Luluto ako. Huwag muna kayo magluto sa gas. Baka maubos tayong gas. Daming kahoy dyan. Tigil tayo. Huwag kayo magluluto sa gas. Umapaw na itong Yan, drainage natin. Diyan naman sa drainage. sa drainage natin dumaan. Hindi kasi, yung drainage ng pond. Umapaw ito kasi yung doon sa bakanteng yon yung hukay, bumabalong ng tubig. Tapos, tubig ulan. So, na-stuck doon. So, ito yon. Drainage namin to. Yung dumi nito, galing sa pond at saka doon sa lupang doon sa may hukay. Hindi ko na may pakita kasi ayoko lumusong. At kagigising ko lang. Ayan, naka-harvest si paring Ether ng 3 ampalaya. Ayan, nananingnilaw na. Ngayon na lang maaasikasong magluto dahil araw-araw kaming umaalis. Ano to? Ano to? Tubig. Nag-ipon ka ng tubig para? Eh, kumuha lang ng kuryente. Hindi kaya tubig. Ang dumi! Malinis ka. Ito malinis yung dalawa. Ito pang bus-bus lang. So ito, malinis. Pwede sa atin. Eh, kami yung dalawa nakatakot. Malinis to? Sigurado? Baka malansa yan. Ginagamit mo Hindi, yan sa sinabon ano. ko. Tagal ko sinasabon. Oh. Malinis. Amuin mo. Oh. So yan, nag-stock na si paring Ether ng tubig just in case, although madalang naman mangyari, baka kasi mawala ng tubig. Natatandaan ko yung pinakamalaking baha na nung lumikas kami noon na pamilya, talagang malaki yung tubig, nawala ng tubig yung nawasa, yung kawadi. Kaya yung iba nakikita ko sa post, pag nagsasaing, tubig baha na yung ginagamit nila. Talagang nagkaubusan ng tubig noon. Ngayon, nagbabaka sakali lang na kung sakaling mawalan ng tubig, may stock si paring Ether. Ewan ko lang, mukhang ito malansa. Hindi. Yung iba, ito malinis to. Malinis to 1 gram at saka yung 2 gram. So, pwede pang ligo. Kagigising ko lang. Actually, kanina pa ako gising. Pero ngayon lang ako bumangon kasi nag-edit post muna ako. 8:30 na yata. Hindi ko sure kung anong oras. At basta naman umaga, hindi ako agad-agad bumabangon. Nag-edit muna ako at nagpo-post. Yun yung unang-una kong tinatrabaho. Habang si parang Ether, habang nakahiga ako, nag-iingay na dahil siya kumikilos. Talagang gawa siya na gawa dito sa bahay, hindi mapakali. At ngayon nga, ito yung pinakamalalim na baha ulit mula nung ginawa tong bahay na to more than 10 years ago. Siguro mga 12, 13, almost 15 years ago. Ito na yung pinakamalalim na baha. At inabot na kami dito. Ayan. Nung nakakaraang araw, kita pa yung isang baitang dito. Pero ngayon, ayan na, malapit na dito. Pero hindi pa rin. Mataas pa rin tong bahay namin. Mataas pa rin tong bahay namin. Matagal pa rin bago abutin. Nagpalit ulit ng tubig sa white tank si paring Ether. Kukunti na yung hito. Hindi na kami, may mga maliliit, may mga alanganin, may mga 4 to 5 pieces per kilo. At pero yung mga malalaki na i-dispose naman namin bago tuluyang bumaha. Yun nga lang, marami kaming order na hindi na namin nadala. Hindi na namin nadala. Nag-order pa sila 20 kilos, 30 kilos. Hindi na namin nadala. So dito sa harap namin, may mga motor na nakilagay. Inangat mo yung van. Ang tagal-tagal pa ng baha. Masisira ka mo yan. Ba't kailangan mo iangat? So may nakilagay ng sasakyan. Ganito yung itsura sa loob namin. Mataas pa rin kami. Babahan na lahat bago kami bahain. Ayan, pero dito sa labas, nakakaraan na yung bangka. Dati hindi, nang nakakaraang araw hindi. Ewan ko lang kung may mga nagdadaan na nakakaraang araw. Pero ngayon kasi yung pinakamataas na baha. So nakakadaan na yung bangka dyan sa harap namin. Nung nakakaraang araw, naglalakad pa kami papuntang high school. Malayo-layo lakarin din. Mahirap maglakad pag kami ganyang tubig. Masakit sa binti, masakit sa hita. So ito, dito tayo dumaan sa kabila. Dito daw may nahuli silang hito. Malaki. Pero hindi namin hito yun. Kasi hindi makakawala yung hito namin. At mataas kami, tsaka kulog. Hindi rin kami nagtatapon sa drainage. Doon sa drainage sa kalsada. So ito yung aso ni paring Ether. Nakakainis kasi lagi tuwing umaga nagigising ako, tatawagin ni paring Ether, Chara, Chara. Ini ba naman niya, hindi na Charo. Ang bilis lumaki.
Mabilis na yung lumaki. Ang mahal ba naman ng pagkain? Tapos kami ang kinakain namin sa sardinas. Mabilis lumaki. Hindi na siya mabaho. Nung nakaraan ng baho kaya yung pumunta rito. Nalilinis na ni paring Ether. At ito yung pinagmumulan nung tubig dun sa amin. Ang dumi na ng tubig na stuck, nagbubukal. Ano sabi ko? Galing sa bumubuwak, galing sa lupa yung tubig. Tapos, yung tubig ulan na stuck na dyan. So, yun. Wala akong pasok ngayong araw na to. Pahinga muna. Hindi ko lang alam kung meron bukas o sa isang araw. Pero ngayon, pahinga muna at laba-laba. Nakakahiya naman kay paring Ether kasi pag dumadating kami sa hapon o sa gabi, siya na yung naglalaban ng mga pinagbahaan namin. Marami-rami din kaming mga damit na nilalabhan niya. At araw-araw ganun siya. Aalis kami sa umaga tapos pagdating namin, siya pa yung kikilos, maglilinis, magluluto, maglalaba. Yun, trabaho niya. So ngayon, tutulong naman ako maski pa paano. Kunyari. Buksan mo na lang yung gate. Jen, pautang ng Ariel. May Ariel ka? Wala na tide lang eh. Tide. Oh, Kalaw. sige, tide na lang. 6 meron. Sige, thanks. Pasabay mo na sa kanila. Salamat. Nakikilagay sila ng freezer kasi hindi nakakasya sa kanila. Lumulubog na. Marami na silang nilulubog na gamit. So, nakikilagay sila ng freezer dito sa harap ng bahay. Atras ko lang konti yung ano. Hindi. Baba. Ako, alis sila. Diyan. Kataro ba ang best friend? Lubog na yung bahay ng aking nanay. Mababa dyan, kaya unang binabaha, tapos huling mawawala ng baha. Ay, Diyos ko. Minsan tayo magkaayuda. Nalaglag pa. Galing mo talaga. Yan. Ito po yung kauna-unahang nakuha naming ayuda. Talagang first ayuda ever after. Kinuha ni paring Ether sa kapitbahay. Galing yata ito sa barangay. Nalaglag pa, nakakainis ka. Kunti lang. So yan yung kauna-unahang ayuda naming nakuha. Kahit namimigay po kami ng ayuda, hindi po kami nakakakuha. O siguro kasi kabilin-bilinan ko dito sa amin sa barangay kapag may ayuda ako na para sa akin saka sa para sa nanay ko, ibibigay dun sa aming kamag-anak diretso. Kaya hindi ko na nararamdaman, hindi ko na nababalitaan kung may ayuda kaming natatanggap kasi nga pinaparekta ko na kagad dun sa kamag-anak namin. At taon-taon yun, ilang taon ng ganun. Kaya wala talaga, hindi ako nakakakuha ng ayuda. At okay lang naman kasi napupunta nga rekta dun sa mag-anak namin. Hala ka. Ganda Para pa ka nga. magtampo sa grasya. Ganda pa ng bigas. Ganda ng bigas. Galing yata sa barangay. Salamat po sa barangay Santa Lucia. Pasensya na po kayo. Ito namumulot ng bigas si parang Ether. Pwede ba ito? Mukhang kakain. Huwag manananghali. Bawal. Tapos ito, pangalawang ayuda na natanggap namin, manok. Nakakatuwa kasi ang nagpabigay nito ay dati naming kapitbahay dun sa dati naming bahay. Si Ate Ami, Balingit Evia. Evia yata yung apelido niya ngayon. Nagpabigay pa ng manok. Nagpabigay siya ng manok at saka toyo yata parang pang adobo. At maraming salamat ate. Hindi ko alam paano kita mapapasalamatan kasi wala na tayong contact. Matagal na. Ang tagal-tagal na nilang wala dito sa Kalumpit. Pero hindi pa rin nakakalimot kapitbahay namin sila. Parang kamag-anak na din dahil talagang magkadikit yung bahay namin. Lumaki kaming magkakasama. At yun, kahit nagkahiwa-hiwalay na ng landas. Maraming salamat at meron akong ayuda. Kaya po love ko tong taon to. Paano ko maitatakwil? Nagsalang ako ng labahin, nakalimutan ko. Ayan, isasampay na niya. Kulang pa to. Kulang pa yung labahin, dagdagan ko pa. Kulang pa yung sampay. Ayun. Hangel.